Si Onyx! Matagal-tagal ko na rin kayong nakakasama sa gabi-gabi nating story time. Dalangin ko ay marami kayong natututunan mula sa ating mga kwento at Bible memory verses. Pang-ilang gabi na nga natin ito? Wow! Ang galing! Tama! Ito ang ating pang-apat na gabi dito sa ating story time. Rin ang second to the last na ating kwento. Bukas ng gabi ay pagpuling gabi na natin magkakasama. Kaya sulitin na natin ang ating panahon, ha? Bago ulit tayo magsimula, nais ko munang malaman kung naalala niyo ulit ang ating kwento kagabi. Ang galing! Very good! Tama kayo! Ang kwento natin kagabi ay tungkol kay Sojourner Truth at ang kanyang anak na si Peter. Ang alipin na naging malaya at pinaglaban ang karapatan ng kanyang anak na naging dahilan para siya ay makilala bilang kauna-una African-American woman na nanalo ng kaso sa buong Amerika. Dalangin ko ay marami kayong aral na natutunan sa kwento ng buhay ni Sojourner Truth. Isa pa, naalala niyo rin ba ang ating memory verse kagabi? Wow! Talaga? Ang galing ninyo! Sige, sabay-sabay natin i-recite ang memory verse natin kagabi. Ready? Sige! Psalm 40 verse 8. Psalm chapter 40 verse 8. I delight to do your will, my God. Your instruction lives within me. Ito na ang ating pang-apat na gabi, kaya magiging apat na ang ating Bible memory verses. Kaya mamaya, isulat niyo ulit ito katulad kagabi, ha? Okay ba yon? Very good. Ngayong gabi ay bibigyan ko kayo ulit ng isa na namang kwento. Excited na ba kayo? Sige! Para tayo ay makapagsimula na, pwede bang mag-pray na tayo? Don't forget our prayer position! Sige! Prayer position! 1, 2, 3. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan niyo po ulit kami ngayong gabi. Bigyan niyo po kami ng pangunawa sa tulong ng banal na Espiritu para po maintindihan po namin ang inyong mensahe para sa amin ngayong gabi. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan! Pwede na tayo magsimula. May tanong ako sa inyo. May mga kilala ba kayo na ipinanganak sa mahirap na pamilya pagkatapos ay nakaranas ng ginhawa sa buhay at kahit guminhawa na ang buhay nila ay mas pinili na tumulong sa mga mahihirap? Talaga? Marami kayong kilalang ganon? Very good! Sige, meron akong ipapakita sa inyong mga larawan at sa tulong ng inyong mga magulang ay sasabihin mo kung sino sila, ha? Ready? Sige! Ito ang unang larawan. Kilala niyo ba siya? Wow! Ang galing ninyo! Tama! Siya ay si Oprah Winfrey. Lumaki sa isang pamilya na mahirap si Oprah Winfrey. Siya ay nagsusuot ng sako ng patatas dahil hindi laging may kasuotan ang kanyang pamilya. Ginugol ni Oprah ang kanyang mga unang ilang taon ng kanyang buhay na naninirahan sa bukid ng kanyang lola sa kanayunan ng Mississippi. Bagaman mahirap ang buhay na kinagisnan, hindi ito naging hadlang para magpursigi siya sa buhay. Maraming taong pagsubok ang pinagdaanan niya, ngunit hindi naglaon, tinaguriang siyang first black woman billionaire. At kahit siya ay napakayaman na, hindi niya kinalimutan ang pagtulong sa mahihirap. Itinayo niya ang Oprah Winfrey Foundation na sumusuporta sa edukasyon ng mga kababaihan, bata at pamilya sa buong mundo, kasama ang pagtatayo ng Oprah Winfrey
Pinanganak siya sa mahirap na pamilya sa Fujian, China. Lumipat siya kasama ang kanyang ama sa Pilipinas sa edad na 12 years old. Habang ang kanyang ama ay bumalik sa China, siya ay nanatili sa Pilipinas at tinatag ang Shuma, isang maliit na tindahan ng sapatos sa Maynila noong 1958. Maraming taon ang lumipas at napakaraming pagsubok din ang nadaanan ni Henry C. Pero hindi siya tumigil. At ang kanyang pagtsatsaga ay nagbunga sa 77 SM Mall sa Pilipinas at China, 62 na mga department stores, 56 supermarkets at higit sa 200 na mga grocery stores. Sa loob ng 11 straight years, hanggang sa kanyang pagkamatay noong 2019, last year, si Henry C. ay pinangalanan bilang pinakamayamang tao sa Pilipinas. Itinatag din niya ang SM Foundation upang maabot ang mga mahihirap na miyembro ng pamayanan at bigyan sila ng pag-asa tulad ng scholarship at relief operations. Nagtayo din siya ng mga pampublikong paaralan para sa mga mahihirap. Ito naman ang pangatlong larawan. Kilala niyo ba siya? Wow! Ang galing ninyo! Tama! Siya ay si Manny Pacquiao. Si Manuel Lapitran Manny Pacquiao ay ipinanganak sa Union, Mindanao noong December 17, 1978. Nabuhay ang kanilang pamilya sa matinding kahirapan at kailangan nilang tumigil sa pag-aaral dahil hindi na mabayaran ng kanyang ina ang mga bayarin sa paaralan. Sa edad na 14 years old, umalis si Manny sa kanyang bahay at nagtungo sa Maynila upang kumita ng kaunting pera. Sa halip na maghanap ng trabaho, ay nagsimula siya sa boxing sa mga lansangan at hindi nagtagal ay napili siya sa National Amateur Boxing Team. Sa edad na 16, nagpasya si Manny na ituloy ang karera sa profesional na boxing. At sa ngayon, si Manny ay naging isang world boxing superstar. May milyon-milyong mga tagahanga sa buong mundo. Siya ang pangalawang pinakamataas na bayad na athlete sa mundo noong 2012 na may kabuuang kita na $62 million. Sa kanyang tinatamasang kasikatan at karangyaan, hindi niya kinalimutan ang kanyang pinagmulang kahirapan. Ginagawa ni Manny ang lahat ng kanyang makakaya upang ipaglaban ang mga less fortunate. Inaalay din niya ang kanyang sarili sa paglilingkod sa publiko at nagdo-donate ng higit sa 1/3 ng mga kinikita niya sa boxing para sa kawang gawa. Ang Manny Pacquiao Foundation ay nakatuon sa pakikipaglaban sa mga less fortunate. Ito ay para makapaglingkod sa mga walang tirahan, magtayo ng mga ospital, magtayo ng mga paaralan, at magbigay ng mga scholarship sa mga kabataan. Ang ating kwento ngayong gabi ay tungkol din sa isang tao na kahit lumaki siya sa kahirapan at naging maginhawa ang buhay, hindi niya tinalikuran ang opportunity na makatulong sa mga nangangailangan. Excited na ba kayo sa ating kwento? Sige! Upo na tayo.
kwento natin ngayong gabi ay tungkol sa isang babae na nakatulong sa mga taong may mga mental illnesses. Paano niya ito nagawa? Iyon ang aalamin natin ngayong gabi. Ang kwento natin ay may pamagat na A Lady of Courage and Kindness, o sa Tagalog ay babaeng may tapang at kabaitan. Noong 1800s, ang mga panahon na kung saan ang mga babae ay hindi dapat makialam sa ganitong mga bagay, si Dorothea Dix na halos walang natanggap na tulong kanino man, ay nagdala ng pagbabago sa pagtrato at pagpapagaling ng mga mentally ill o may sakit sa pag-iisip na mga tao sa Amerika. Si Dorothea ay ipinanganak na mahirap sa kagubatan ng New England noong April 4, 1802. Naniniwala ang kanyang mga magulang na sa pagpapalaki ng mga anak, dapat silang disiplinahin upang lumaking maging mabuting Kristiyano, at ganito ang kanilang ginawa sa kanilang mga anak. Siya ay teenager nung umalis sa kanilang bahay at tumira sa kanyang mayamang lola sa Boston. Nang siya'y nakaalis na sa kahirapan, ginamit niya ang kanyang panahon sa pagtulong sa mga mahihirap at inaapi. Sa Boston, nagbukas siya ng private school at ginamit ang kanyang libreng oras sa pagtuturo sa mga mahihirap na mga bata. Hindi nagtagal, sa sobrang pagtatrabaho, siya ay nagkasakit. Siya ay nagkaroon ng depression at ito ang naging dahilan kung bakit siya ay nagpahinga muna. Maraming mga kaibigan ang nag-anyaya na tumira muna siya sa England at doon siya unti-unting lumakas. Sa pagtira niya dito, bumisita siya sa isang bagong ospital para sa mga mentally ill na mga tao. Lubhang humanga si Dorothea sa ganda ng pag-aalaga na ginagawa ng ospital sa mga may sakit, at nang bumalik siya sa Amerika, pagkalipas ng maraming taon, ay naalaala niya ito. Isang araw, si Dorothea Dix ay pumunta sa hallway ng Massachusetts State Assembly House. Sa kanyang paglalakad, napansin niya na ang mga larawang nakasabit sa pader ay mga mambabatas na lahat ay lalaki, at medyo umiba ang kanyang pakiramdam sapagkat parang nag-iisa lang siyang babae sa lugar na iyon. Inayos niya ang kanyang sarili at pagdating niya sa pintuan ng office ni Assemblyman Harris, siya ay kumatok. "Pasok!" ang narinig niyang malakas na boses. Siya ay pumasok at nakita niyang nakatayo si Mr. Harris sa likod ng kanyang upuan na mabilis na tumango bilang pagtanggap sa kanya. "Ikaw ay dumating sa tamang oras, Miss Dix. Sumama ka sa akin." Magkasama silang bumaba papunta sa antechamber ng Assembly Hall. "Ang mga mambabatas ay mga taong busy, Miss Dix. Ipinangako ko sa kanila na ang report na sasabihin mo ay maikli lamang." "Gagawin ko iyon, Mr. Harris," ang pagtitiyak ni Dorothea. "Ako'y nagpapasalamat na kanilang pinahahalagahan na handa nilang malaman ang kalagayan ng mga taong mentally ill sa Massachusetts." Binuksan ni Harris ang pinto ng assembly room. "Maghintay ka lang dito. Babalik ako kung sila ay handa na," ang sabi niya. Habang pabalik-balik, lumakad si Dorothea. Nananalangin siya ng lihim. "Mahal na Diyos," bulong niya, "inyo pong bantayan ang aking mga salita sa mga mambabatas na ito. Buksan niyo po ang kanilang mga puso para tanggapin ang aking mensahe. Merong kailangang gawin upang tulungan ang mga mahihirap at kapuspalad ng mga tao sa mga bilangguan at ospital." Alam ni Dorothea
hindi pangkaraniwan para sa isang babae na makailam sa state affairs ng isang bansa. Subalit, ang kanyang pagtsatsaga at panalangin ay nagbunga sa meeting na ito na magaganap na ang makikinig sa kanya ay mga lalaking mambabatas. Muling bumukas ang pinto ng silid ng meeting room. Hinatid ni Harry si Dorothea sa assembly chambers. Ang lahat ay tahimik at nakatingin ang kanilang mga mata sa matapang na babaeng ito. Kinuha niya ang kanyang report sa folder at inilagay sa ibabaw ng speaker's podium at tinignan niya ang lahat ng nandoon. Gentlemen, ako'y nagpapasalamat sa oras na inyong ibinigay ngayon. Nitong mga nakaraang buwan, ako ay bumisita sa mga bilangguan at bahay ng mga mahihirap dito sa Massachusetts. Nais kong sabihin sa inyo na may nakita akong hindi makataong pakikitungo, nakakagulat na kalagayan. Bilang isang Kristiyanong babae, masakit para sa akin na makita ang ganitong sitwasyon, lalo na mamamayan ako ng Massachusetts. Ang mga may sakit sa pag-iisip ng mga babae at lalaki ay nakakulong kasama ng mga kriminal at wala nang pagkakaiba ang kanilang kalagayan. Sapilitan silang namumuhay katulad ng hayop sa isang nakakaawang kapaligiran. Sila ay nakakulong sa isang napakalamig na kulungan kahit nasa panahon ng winter. Nang tinanong ko ang bantay kung bakit ganito ang kalagayan ng mga nakakulong, ang sabi niya, ang mga taong may sakit sa pag-iisip ay hindi nakakaramdam ng lamig. Umugong ang bulungan ng mga lalaking mambabatas sa meeting room. Hinintay ni Dorothea na sila ay tumahimik at siya ay nagpatuloy. Ang mga bilanggong ito ay madalas na nakikitang nakakadena ang mga kamay at paa. Sila ay hindi regular na pinapakain, madalas na iniiwang hubad at kinukulong sa dilim sa loob ng mahabang oras. Ang mga lalaki at babae ay sapilitang nabubuhay sa napakaruming kapaligiran. Ang mga mambabatas na nakinig sa report ni Dorothea ay natulala at hindi makapagsalita. Tumayo si Assemblyman Harris at pinasalamatan siya. Nagulat kaming lahat sa iyong mga sinabi. Pag-uusapan namin ang kakilakilabot na pangyayaring ito. At pagkatapos ay tinanong niya, meron ka bang rekomendasyon, Miss Dix? Si Dorothea ay tumayo at taas noong sinabi, aking inirerekomenda na ang estado ng Massachusetts ay magtayo ng hiwalay na institusyon para sa mga taong may sakit sa pag-iisip. Sa ganitong paraan, sila ay ituturing na pasyente at hindi kriminal at aalagaang may paggalang sa kanilang pagkatao. Lumabas si Dorothea sa pagpupulong na iyon at lumakad sa Boston Street na pagod, ngunit masaya sapagkat nakita niya na nagkaroon ng interes ang mga mababatas sa kanyang report. Hindi na sayang ang ginawa niyang paggawa, araw at gabi sa loob ng maraming buwan sa pagdadalaw, pagtatanong at pagsusulat sa report na ito. Katulad ng sinasabi sa Biblia, determinado siyang dalhin ang mabuting balita sa mga mahihirap at palayain ang mga bihag at inaapi. Habang naglalakbay siya pabalik sa bahay ng kanyang lola, nanalangin siya at nagpasalamat sa Diyos. Minsan pa niyang ipinakiusap na sana ay ma-approve ng mga mambabatas ang kanyang mga rekomendasyon. Pagdating sa bahay ng kanyang lola, sinalubong siya ng katulong at sinabing may bisita siyang naghihintay. Nakita niya agad ang kanyang kaibigan si Henrietta at sila ay nagyakapan. Kumusta ang lakad mo? Excited na akong malaman kung ano ang sagot ng mga mambabatas sa iyong report, ang sabi ni Henrietta.
Nakinig silang mabuti at nagulat sa aking report. Humingi sila sa akin ng rekomendasyon, ang sagot ni Dorothea. Alam mo, kahanga-hanga ang iyong ginawa. Pero parang ikaw ay maputla, Dorothea. Kailangang magpahinga ka muna upang bumalik ang iyong lakas. Umiti lamang siya sa kanyang kaibigan. Kinagabihan, tumalo si Dorothea sa isang dinner party na ginanap sa bahay ng isang church member nila. Siya ay umupo sa tabi ng isang deacon na tumulong upang makarating ang kanyang report sa mga mambabatas. Si Assemblyman Harris ay naroon din at kanyang nginitian na nakaupo sa isang mahabang upuan na malayo sa kanya. Narinig ko ang speech mo kahapon, Miss Dix, at napansin ko na mukhang interesado ang mga mambabatas sa iyong mga sinabi, ang pahayag ng deacon. Nagpapasalamat ako sa tulong mo, sagot ni Dorothea. Pagkatapos ng hapunan, nilapitan siya ni Assemblyman Harris. Miss Dix, sabi niya, alam mo ba, pag-alis mo sa room, nagkaroon ng discussion ang mga mambabatas at kanilang pinag-usapan kung totoo ang iyong report. Naramdaman ni Dorothea na unti-unti na siyang nagagalit. Pwede ko bang malaman kung bakit ganon? Si Mr. Curtis na isang bagong mambabatas ay nagsabi na ayon sa kanyang research tungkol sa mga bilanggo, ay hindi naman daw ganon ang kalagayan nila ayon sa pagkakasabi mo sa iyong report. Bakit hindi mo siya tanungin? Narito siya ngayon. At nilapitan nila si Mr. Curtis. Miss Dix, meet Mr. Curtis, ang pakilala ni Mr. Harris. Kumusta ka, Mr. Curtis? Malamig na tanong ni Dorothea. Papaano mo raw ginawa ang iyong research, Mr. Curtis? Tanong ni Mr. Harris. Kasama ko ang aking assistant. Nag-interview kami sa lahat ng namamahalan ng bilangguhan. Sinabi nila na kailangan ang mga improvements pero wala sa mga sinasabi mo, Miss Dix. Kayo ba ay pumunta mismo sa lugar na kung saan ang mga bilanggo ay nakakulong? Medyo tumaas na ang boses ni Dorothea. Medyo nakaramdam si Mr. Curtis ng inis. Umiling siya at ang sabi, actually, hindi. Pero wala akong nakitang rason na hindi pagkatiwalaan ang mga opisyal ng bilangguan. Tuwing ako ay bibisita sa bilangguan, kailangan ko nga muna makipaglaban sa mga opisyal na iyon! Pagpapaliwanag ni Dorothea. Namula ang mukha ni Mr. Curtis at wala siyang nasabi. Umiti si Mr. Harris. Miss Dix, pinupuri ko ang iyong katapangan. Ang iyong actual observations ay tunay at totoo. Aking irekomenda na lalagyan ng pondo ang iyong rekomendasyon na magtayo ng institusyon para sa may sakit sa pag-iisip. Pagkalipas ng ilang linggo, inanyayahan ni Mr. Harris si Dorothea sa kanyang opisina. Pagpasok niya, inabot agad ni Mr. Harris ang kanyang kamay at sinabi, ikinagagalak kong sabihin sa iyo na approve na ang pondo para sa pagtatayo ng unang gusali para sa mga taong may mga sakit sa pag-iisip at ikaw ang ginawang advisor sa proyektong ito. Noong gabing iyon, lumuhod si Dorothea sa kanyang higaan at siya'y nanalangin. Salamat po, mahal na Diyos! Ngayon, magpapasimula na ang tunay na paggawa. Pagkalipas ng ilang taon, inulat ni Dorothea sa ibang estado ang matagumpay na approach na ginawa niya sa Massachusetts. Noong 1841, nung pasimulan ang gawain ito, meron lamang 13 na mental institutions sa Amerika. Subalit, noong 1880, wala nang tumulong si Dorothea na hikayatin ang mga namumuno ng estado sa pagtatayo ng mga ospital sa mga taong may sakit sa pag-iisip. 123 ang naitayong gusali at 23 dito, si Dorothea ang tumulong at naglingkod bilang advisor. Dagdag
sa kanyang compassionate ministry sa mga mentally ill people, si Dorothea Dix ay naglingkod din bilang superintendent of nurses noong Civil War at tinulungan niya ang maraming sugatang mga sundalo. Namatay siya noong July 17, 1887 sa edad na 85 years old. Dahilan sa kanyang pagtitiwala sa Diyos, tapang at kabaitan, nag-iwan siya ng outstanding legacy sa Amerika. Kung makikita natin, si Dorothea Dix ay lumaki sa kahirapan at napakahigpit ng mga magulang. Pwede nating isipin na nung nakatikim siya ng ginhawa sa buhay nung tumira siya sa mayaman niyang lola, ay pwede niyang ayaw na niyang balikan ang buhay ng mga mahihirap. Pero hindi naging ganon ang nangyari. Mas pinili niyang gugulin ang kanyang buhay na tulungan ang mga mahihirap at mga inaapi. May kilala ba kayo na katulad ni Dorothea Dix na dahil sa mga hindi magandang karanasan sa buhay ay naging maalaga sila sa mga nangangailangan? Katulad ng kwento ni Moses sa Biblia na kung saan siya ay pinanganak sa isang mahirap na pamilya at biglang naging prinsipe ng Egypt. Ngunit kahit siya ay naging prinsipe, kanyang ipinagtanggol ang mga inaaping mga Israelites na naghatid sa pagkawala ng kanyang pagkaprinsipe. Ngunit, ganun pa man, siya ay nagpatuloy na magpagamit sa Panginoon para pangunahan at tulungan ang pagpapalaya ng mga Israelites na alipin sa Egypt. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento ngayong gabi? Very good! At ngayon naman, ating pag-aaralan ang ating pang-apat na memory verse. Kunin niyo na ang inyong mga papel at lapis. Ready na kayo? Sige! Ang memory verse natin ay matatagpuan sa Psalm 119, verse 105. Your word is a lamp for my feet and a light on my path. Ulitin natin. Psalm chapter 119, verse 105. Your word is a lamp for my feet and a light on my path. Very good! Sa ating pagtatapos, ating awitin ang kantang God Will Take Care of You. First stanza only. Sige, tayo ay mag-pray na. Panginoon, salamat po sa mensahe ng kwento ni Dorothea Dix. Tulungan niyo po kami kasama ng aming mga pamilya na magkaroon ng desire din na tumulong sa iba na nangangailangan. Tulungan niyo po kami na mapakita sa iba ang inyong pag-ibig sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sana ay nagustuhan niyo ang ating pang-apat na gabing kwentuhan. Bukas ay huling gabi na natin kaya huwag na huwag kayong mawawala ha. Magkita-kita tayo ulit bukas ng gabi. Sa ngayon, paalam na muna. Bye!